Mga kapatid, it's my pleasure. Pleasure po talaga to ha, hindi pressure. It's my pleasure po na tumayo muli sa harapan para po magbahagi po ng salita po ng Panginoon. At hindi po madaling tumayo dito sa harapan ng biglaan. Talagang it takes prayer talaga. Panalangin lang po talaga ang susi para po makatayo dito sa harap. Pag-pray po natin si Pastor King. Sa mga hindi po nakakaalam, si Pastor King po ngayon ay under recovery po. Pag-pray po natin siya dahil na-aksidente po siya nung nakaraang araw. Yun po yung reason kung bakit ako po yung naatasan po na mag-take over po sa kanya. At tinitingnan ko naman po siya as a privilege. Hindi naman po siya burden. At salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na ito na binigyan pa po niya ako ng chance na tumayo sa harapan ninyo mga kapatid. Kanina habang umaawit talagang na-overwhelm po talaga ako. Feeling ko yung puso ko umaapaw po sa sobrang saya. Saya pero umiyak. Opo, masaya po ako dahil ang Panginoon po ay talagang nag-iingat po sa mga anak niya. Yung mga nangyayari po ngayon sa atin, tulad po yung nangyari kay Pastor King, talagang ayaw po ng kaaway kasi na ginagamit po natin ang ating buhay sa Panginoon. Nung Sunday, may share ko lang po mga kapatid bago po ako mag-start po na magbahagi sa inyo. Nung Sunday, bago po kami mag-meeting ng council, umuwi po muna ako sa bahay at kinuha ko po yung niluto kong lunch namin. And accidentally, talagang nadulas po ako sa hagdanan kasi umuulan po yun, madulas po yung hagdanan. Wala po talaga akong control. Talaga ang Panginoon po ang kumontrol ng lahat kasi may hawak po akong Tupperware. Nadulas po ako, pahiga. Wala pong control yun, hindi ko po alala yung aking kamay. Talagang diretso, pahiga. Tumama po yung ulo ko sa kanto po ng hagdanan. Siyempre, mas matigas naman po yung hagdanan kaysa yung ulo ko. Kaya talagang napaay talaga ako. Yung ulo ko, yung balikat ko, yung balakang ko. Siyempre, imagine nyo po, hagdanan yun. Talagang nakanto-kantuhan po talaga yung bandang left side po ng katawan ko. Salamat po sa Panginoon na hindi po sentro yung nangyaring pagkakabaliktad ko. Kasi kung sentro, maaaring yung spinal ko po ang tinamaan. Or dito po sa may batok ko, di ba? Kaya napaisip po ako habang nagre-recover po ako, 2 days po akong hindi nakapasok. Naisip ko pa rin na kamay po ng Panginoon yun. Na iningatan pa rin niya ako kahit na ganun po ang nangyari. At talagang itong si Satanas, hindi siya natutuwa talaga na ginagamit natin yung buhay natin sa Panginoon. Gusto niya tayong patayin, di ba? Sa mga ganung paraan. Pero pinaisip po sa akin ng Panginoon, sabi ko, hanggat hindi patapos si Lord sa akin, hanggat may mission pa pong nais ipagawa ang Panginoon sa akin, mananatili akong buhay. Amen po? Amen. So mga kapatid, habang may pagkakataon po na maglingkod tayo sa Panginoon, huwag po nating sabihin na malakas ka pa, wala ka namang sakit, di ba? Hindi mo alam eh. Tulad yung nangyari, aksidente, hindi ko rin naman inaasahan yun. Pero hindi po inalaw ng Panginoon na kunin ang buhay ko kasi may plano pa siya na tumayo ako dito sa harapan nyo at ibahagi po ang mensahe po na nais iparating po sa atin ng Panginoon. Okay po, dumako na po tayo sa ating pag-aaralan para sa araw na ito. So, ang pamagat po nito is, a successful journey brings you into eternity. Yan, napakaganda po, a successful journey. So, naniniwala naman po tayong lahat na tayo ay manlalakbay lamang sa mundong ito. Ibig sabihin, hindi po talaga ito yung totoo nating destinasyon. Hindi po talaga tayo para dito sa mundong ito. Tayo po ay mga manlalakbay lamang, pansamantala lamang sa mundong ito. Siguro kung bigyan tayo ng Diyos ng 60 years, 70 years, 80 years na mabuhay sa mundong ito, talagang blessing na po yun.
Lalong-lalo na po sa mga kapatid natin dito na mga senior. Alam niyo po ba na super blessed na po kayo? Kasi napakahabang buhay na po dito sa mundong ito ang binigay ng Diyos sa inyo. Kami po na nasa mga kalagitnaan, talagang nananalangin din po kami sa Panginoon na nawa maabot namin yung katulad ninyo, yung sa edad ninyo. Pero maabot namin yung edad ninyo na patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Ang hirap naman po yung mahabang buhay nga ang ibibigay ng Diyos sa inyo, kaya lang, hindi nyo naman po gagamitin sa Panginoon, di ba? So, sana i-take po natin yung opportunity na bigyan tayo ng buhay ng Diyos na mabuhay ng mahaba, pero ginagamit po natin ang buhay na ito para po maglingkod sa Panginoon. So, ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa aklat ng Galatia. So, maaari po ba tayong tumayo? Yung mga may Bible, pakihanap po. Yung mga may electronic Bible, pwede rin po. Galatians chapter 2, verse 20. So, ito po ay nakasulat sa English. At gusto ko rin pong basahin mamaya sa Tagalog. Sabay-sabay po nating basahin mga kapatid. Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So ito naman po ang nakalagay po sa Tagalog. Hindi ko na po na-type eh. Okay, ito po, Galatia chapter 2 verse 20. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. So, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong umupo. Ano nga ba ang sikreto para magkaroon po tayo ng matagumpay na paglalakbay bilang mga anak ng Diyos? Hindi po madali ang maglakbay sa mundong ito. Amen po ba? Ay, parang lahat po kayo, easy lang yata ang paglalakbay natin sa mundong ito eh. Sino po dito ang nagsasabi na hindi po madali ang paglalakbay natin sa mundong ito? Sumigaw po ng amen. 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 Opo, hindi po madali. Kasi ang dinadaanan po natin ay rough road, rocky road. Talagang marami po tayong pagdadaanan na mga rough roads sa buhay natin. Hindi naman pwedeng sabihin natin na ang ating paglalakbay sa mundong ito ay hindi tayo maaaring magkasakit, hindi tayo maaaring masaktan, hindi tayo maaaring mabigo. Diba? Lahat ng yon ay mararanasan po natin habang naglalakbay po tayo sa mundong ito. Ngayon ang tanong, ano kaya ang sikreto o paano kaya ang mga paraan na pwede nating gawin para maging matagumpay sa ating paglalakbay sa mundong ito? So, mayroon pong isang lingkod ng Panginoon sa Biblia na nais ko pong ibigay na isang halimbawa. Si Pablo. Kilala niyo po ba si Pablo? Sino pa nakakakilala kay Pablo? Ay, wala. O, sige po, ngayon ipapakilala ko po sa inyo si Pablo at atin pong alamin ano yung naging sikreto ni Pablo, bakit niya napagtagumpayan ang paglalakbay niya sa mundong ito. Ibig sabihin po ng pagtatagumpay, yung nagawa po niya hanggang dulo ng kanyang buhay, kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Kasi hindi po natin pwedeng sabihin na, Kristiyano naman ako eh. Diba? Sabi naman po doon sa Bible, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay kilala niya. Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay anak niya. Hindi lahat ng mga nagsasabi na sila ay Kristiyano ay kilala ng Panginoon.
Ngayon ang tanong, ikaw kaya? Ako kaya? Pag nakaharap natin ang Panginoon, pag nagbalik tayo sa Panginoon, sasabihin kaya ng Panginoon sa atin na, "My good and faithful servant, welcome." Ganun po kaya ang sasabihin ng Panginoon sa iyo? O sasabihin ng Panginoon, "Who you? Sino ka ba? Hindi kita kilala." Parang nakakalungkot po yung ganong senaryo, no? Na akala natin, talagang doon tayo pupunta sa langit. Ang problema, hindi po pala naging matagumpay ang ating lakbayin sa mundong ito. Ngayon, alamin po natin kung ano po yung mga naging paraan ni Pablo para po maging matagumpay ang kanyang lakbayin hanggang dulo. So, hihimay-himayin lang po natin yung isang verse na yan. So, pero bago po ang lahat, gusto ko lang po ipakilala, sino nga ba si Pablo? Sa mga hindi po nakakakilala. So, si Pablo po ay una siyang nakilala bilang si Saulo. Saulo po ang kanyang pangalan. So, ang Pablo po ay Roman name po niya. Nung siya po ay nakakilala sa Panginoon, pinalitan po ang kanyang pangalan from Saulo into Pablo. So, si Pablo po ay isa sa pinakamatinding taga-usig ng mga sinaunang mananampalataya. So, ibig sabihin, hindi po Kristiyano si Saulo. Okay, actually, bukod sa hindi siya mananampalataya, taga-usig pa siya ng mga mananampalataya. Alam niyo ba na handa niyang patayin ang lahat ng tagasunod ni Kristo? Noong mga panahon na yun, talagang pinaghahanap niya ang lahat ng mga nagtuturo tungkol kay Kristo. At hirap na hirap magtago talaga ang mga Kristiyano ng mga panahon na yun. At si Pablo talagang gigil naman siya na hanapin sila at ubusin. Ngunit, isang araw, nung nagpaplano po siya na pumunta sa Damasco para hanapin pa ang mga lingkod ng Panginoon na nangangaral tungkol kay Kristo, kinatagpo po siya ng Panginoon. On the way po siya papuntang Damasco. Siya po ay nahulog. Nahulog po siya sa sinasakyan niyang kabayo at nawalan po siya ng paningin. Ibig pong sabihin na bulag po siya. At sa ganung kalalagayan po ni Saulo nung time na yon, ay kinausap po siya ng Panginoon. Ang sabi niya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Yun pa ang sabi sa kanya ng Panginoon. At sumagot si Saulo, sabi niya, "Panginoon," sabi niya, "sino po kayo?" At sumagot ang Panginoong Hesus, sabi niya, "Ako si Kristo, ang iyong inuusig." At alam niyo po ba, nung time na yon, talagang nag-transform po ang buhay ni Saulo. At nung makilala po niya ang Panginoon at tanggapin niya, naglingkod po si Pablo ng buong puso at inialay niya ang kanyang buhay. Take note po inialay po niya ang kanyang buhay. Kaya halos lahat po ng aklat sa Bagong Tipan ay isinulat po ni Pablo. Pero hindi po naging madali ang buhay pananampalataya ni Pablo. Of course, mula sa pagiging persecutor, magiging lingkod ng Panginoon, di ba? Siyempre, nung nakita siya na nangangaral ng salita ng Panginoon tungkol kay Kristo, ang tanong ng mga tao, hindi ba ito ang pumapatay sa mga nagtuturo at lingkod ni Kristo? Bakit ngayon siya na ang nangangaral? So, hindi po naging madali po yung naranasan ni Pablo bilang mananampalataya. Kasi naranasan niyang magutom. Naranasan din niyang walang matuluyan, walang mabalabal, mabingit sa panganib ang kanyang buhay, makatanggap ng mga death threat. Okay, noong mga panahon na yon, pangalipusta ng mga tao, mahagupit, mabilanggo, at marami pa pong iba sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At habang ginagawa ko po itong mensahe na to, naisip ko, grabe naman yung mga pinagdaanan ni Pablo. Parang
Pag ini-imagine ko, pag ako dadaan sa dinaanan niya, parang, Lord, kaya ko kaya yun? Mabilanggo, di ba? Hagupitin, magutom ka, wala man lang magbigay sa'yo, nilalamig ka, wala man lang magbigay ng balabal, di ba? Tapos yung makakatanggap ka pa ng pangalipusta ng mga tao. Pero walang naging mahalaga kay Pablo, kundi ang mapaglingkuran ang Panginoon. Parang wala na kay Pablo yung yung mga material na bagay. Wala na sa kanya ang title. Wala na din sa kanya kung ano man yung maging buhay niya dito sa mundo, yung mga mararanasan niya. Kahit mawala ang lahat, wag lang ang Panginoon. Parang yun na ang pinaka-sentro ng buhay ni Pablo. At ganun din naman ang nararanasan natin bilang mananampalataya. Pero ano nga ba ang naging sikreto? Bakit naging matagumpay si Pablo sa lakbayin sa mundong ito? So, una po dito, okay, base po sa verse natin, sabi, I have been crucified with Christ. Sabi po dito sa Lucas chapter 9, verse 23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, napakalalim po ng salita ng Panginoon dyan, itakwil ang kanyang sarili. Ibig sabihin, kalimutan po natin yung mga bagay na pansarili po natin. Yung comfort natin, yung comfort zone natin, kung kailangan nating iwan para maglingkod sa Panginoon, iwan po natin para sa Panginoon. Imbes nga yung oras na ito, ang sarap pa sana ng tulog ninyo, pero iniwan nyo po yung comfort zone ninyo. Gumising po kayo ng maaga para dumalo po sa gawain ng Panginoon. At ang pagsunod po sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi nangangahulugang wala na tayong mararanasang pagsubok. Diba, lagi pong sinasabi sa atin nila Pastor King na hindi porket naging Kristiyano ka, hindi ka na makakaranas ng pagsubok. Ewan ko lang kung napapansin ninyo. Pero ako po, ito napansin ko lang simula po nang makilala ko ang Panginoon, nang maglingkod ako sa Panginoon, nang mag-commit po ako sa Panginoon, parang mas dumami pa yung problema ko. Sa totoo lang ba, parang mas dumami yung problema ko. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit? Dadami ang pagsubok mo dahil you will against the world. Hindi ka na kasi umaayon sa takbo ng mundo eh. Dati yung kapitbahay mo lang ang kaaway mo, ngayon buong mundo na. Kasi hindi nila gusto yung ginagawa mo. Hindi sila natutuwa na naglilingkod ka sa Panginoon. Ang kagandahan ng mga kapatid, nung naging Kristiyano ako, dumami man po yung pagsubok na dumating sa buhay namin, ang kaibahan, kasama po namin ang Panginoon sa pagharap ng mga pagsubok na ito. Alam niyo ba, ang tinitira talaga sa amin ng kaaway sa mga panahong ito, physical. Si brother kasi, ay naku, ang dami na pong sakit niyan. Hindi lang halata. Pero ang gamot po niya, pag pumunta kayo sa bahay namin, para na kaming pharmacy. Ang dami po niyang maintenance. Yung tipong may maintenance na siya, mamaya may mag-appear na naman na bagong sakit, kailangan pang i-stop yung ibang gamot para mabigyan ng way, yung bagong gamot niya. O, di ba? Hindi lang halata. Tapos po kahapon si Hana, na baliktad po sila sa motor. Habang papunta po sila dito sa motor, ay sa church. Pero kahit ganun po, iningatan pa rin po sila ng Panginoon. Tingnan nyo naman po, hindi din halata. Di ba po? Hindi din halata. Tapos nun pong Wednesday, si Rafael, yung bunso po namin, may UTI. Hindi nga po namin alam, bakit nagka-UTI? Hindi naman kami pala inom ng soft drinks. Yun nga lang, hindi siya pala inom ng tubig. Oh, yun po yun siguro, di ba?
Tapos po ako, nakikita niyo lang po akong ganito. Pero puyat po talaga ako kagabi. Siguro po natulog ako mga past 12 na po. Tapos mababaw lang yung tulog ko. Kasi nasa isip ko itong pagtayo ko po dito sa harapan. Pinagpipray ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Lord, ikaw na po ang manguna sa akin bukas kung ano po yung mensahe na nais mo. So, hindi po madali ang maglingkod po sa Panginoon. Pero sabi nga po doon sa verse, di ba? Kailangan daw nating itakwil ang ating sarili. Pasanin ang ating krus. Ibig sabihin po ng krus yung ating mga pagsubok araw-araw. Habang dinadala po natin ang pagsubok na yon, handa pa rin po tayong sumunod sa Panginoon. Huwag po tayong panghinaan ng loob na kapag may pagsubok na, ayaw na nating maglingkod sa Panginoon. Na kapag may problema na, magtatanong na tayo sa Panginoon, Lord, bakit ako? Mabait naman ako, Lord Naglilingkod naman ako Nag-church naman ako linggo-linggo, bakit ako? Bakit ako? So, wag po nating questionin ang Panginoon. Lagi po nating tandaan, ang lahat po ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay may layunin po ang Panginoon. Yun po ang lagi nating itanim sa isipan po natin. Ang kailangan lang po natin ay magpatuloy sa kabila po ng mga pagsubok na ating nararanasan. So, pangalawa po, sabi po dyan, and it is no longer I who live. Sabi po sa Colossus chapter 3, verse 3 to 4, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Alam niyo po mga kapatid, nung hindi pa po natin tinatanggap ang Panginoong Jesucristo, patay po tayo We are spiritually dead. Kasi nakahanda na po ang impyerno para po sa atin. Pero hindi po hinayaan ng Panginoon na manatili po tayong patay. So gumawa po siya ng paraan para mabigyan po tayo ng pagkakataon na mabuhay spiritually. So sabi po sa John 3:16, di ba? Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang sarap ng buhay ng Panginoon doon sa langit. Di ba, nakaupo siya sa kanang luklukan ng Diyos Ama. Tapos, uutusan siya o sasabihin na, bumaba ka sa lupa. Kailangan mong mamatay sa krus ng Kalbaryo para maligtas, para matubos yung katabi mo. Yan po, yung katabi niyo po. Para po matubos. Iniwan po ng Diyos ni Jesus ang kanyang trono sa langit para po bumaba dito sa lupa. At tayo ay maligtas sa tiyak na kamatayan. Alam niyo po ang buhay natin, pag tayo ay lingkod na ng Panginoon, hindi na ito patungkol sa iyo Pag totoong ikaw ay lingkod ng Panginoon, hindi na ito patungkol sa iyo. Hindi na ito patungkol sa pangarap mo, hindi na ito patungkol sa mga nais mong maabot sa buhay. Kung dati lahat ng mga plano mo ay tungkol lamang sa iyo, wala kang pakialam sa kapwa mo, sa pamilya mo, at lalo na sa Diyos. Pero once po na makilala po natin ang Panginoon, once po na ang Panginoon na ang nabubuhay sa atin, magiging selfless ka Hindi mo na po iisipin lagi ang sarili mo. Parang, hindi na ako a-attend muna si Sir Bebs ng COM. Pagod kasi ako, kailangan ko ng rest. Hindi ka na po magsasabi ng ganun Hindi mo sasabihin na, Brother Japheth, saka mo na ako i-schedule sa, sa salmo. Kailangan ko ng rest. Hindi na po tungkol sa sarili natin. Gagawin po natin ang mga bagay na alam nating makakapagbigay po ng kaluwalhatian sa Panginoon. Alam niyo, physically, mapapagod ka.
Ako po, personally, physically po talaga, napapagod po talaga ako. Especially every weekend, lalo po kung sabay-sabay po yung mga ginagawa namin dito sa church. Pagod ka physically, pero yung puso mo, may kagalakan po eh. Masaya ka eh. Masaya ka na naglilingkod sa Panginoon. Parang ano po ito eh, preparation po. Parang anytime nakunin ka man ng Panginoon, at least, maaabutan ka ng kamatayan na naglilingkod sa Diyos. Di ba ang sarap po ng ganun? Naalala ko po yung aking mother-in-law, yung nanay po ni Brother Kasi. Ang ganda po ng kamatayan ng biyanan ko. Habang siya po ay nagsusong lead, kinikilabutan po. Na-witness ko po kasi, habang siya po ay nagsusong lead, araw po ng linggo, nagpapaawit po siya ng joyful song. Inatake po siya ng high blood. At dire-diretso na po yun. Nung nawalan po siya ng malay, dinala siya ng ospital, after 24 hours, kinuha na po siya ng Panginoon. Hindi po ba ang gandang kamatayan ng ganun? Ikaw ay nasa loob ng church, nagpapaawit para sa Panginoon, tapos kinuha ng Panginoon yung buhay mo. Ang gandang kamatayan. Hindi po yung kung kailan ka tumalikod sa Panginoon, tapos umiinom ka ng alak, hinay blood ka, namatay. Ngayon, sa palagay mo, saan ka kaya pupunta? Diba? Tumalikod ka sa Panginoon. So sana mga kapatid, asamin natin na tayo ay kunin ng Panginoon sa magandang kaparaanan. Kaya sabi ko, di bali nang mapagod, basta para sa Panginoon. Okay, sunod po tayo. Pangatlo. But Christ lives in me. So, si Kristo na po ang nabubuhay. Actually, si Pablo po ang sumulat nito. Ang nabubuhay sa kanya. So, kung titingnan natin, talagang tinularan ni Pablo ang naging halimbawa ni Jesus nung siya ay nabuhay dito sa lupa. Tingnan nyo ang Panginoong Jesucristo, maigsi lang yung naging buhay niya dito sa lupa. At the age of 33, nung crucify siya, yun na po, 33. So, 30 years old, nag-umpisa po siyang mag-mission. So, sa 3 taon po, na nabuhay pa siya dito sa mundo, talagang ginamit po niya. Walang tigil. Ginamit po niya ang kanyang buhay para po maipahayag ang salita ng Panginoon. O tapos ikaw, na binigyan ng Diyos ng 50, 60, 70, 80. Ang habang panahon, di ba? Kumusta? Kanino na po natin na ipahayag ang salita ng Panginoon? Hanggang saan na po ang nagawa nating paglilingkod sa Panginoon? Mga kabataan, alam nyo, mapalad kayo na habang bata pa kayo, nakakarinig na kayo ng salita ng Diyos, nagagamit nyo na yung buhay nyo na maglingkod sa Panginoon. At isa po ako sa mapalad po na nakakilala sa Panginoon habang kabataan po. Nakilala ko po ang Panginoon nung ako po ay 14 years old. At simula po noon hanggang ngayon, sa awa at habag ng Panginoon, nananatili pa rin po ako sa Kanyang presensya. Hindi po ako tumalikod. Nanlamig, naranasan ko po yon. Nanghina sa pananampalataya, naranasan ko po yon. Pero hindi po hinayaan ng Panginoon na ako po ay malayo sa Kanya. So, ginaya po ni Paul o ni Pablo ang naging buhay ni Kristo. So, hindi po siya nagka-interes sa mga bagay sa mundong ito kung titingnan po natin. Kung nagbabasa po tayo ng Bible, makikita po natin kung ano ang naging buhay ni Kristo.
So tulad ng naging buhay ni Kristo, inilaan lamang niya ito sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi niya minahalaga ang buhay niya sa mundong ito dahil alam niyang may higit na mas magandang buhay na naghihintay sa atin doon sa piling ng Panginoon. So ang kailangan lang natin mga kapatid, gugulin natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos at huwag tayong mapapagod. Noon po, nung medyo bata-bata pa po kami, bata pa naman talaga kami, pero nung mas early age pa. Ang mga plano po namin sa buhay ni brother kasi puro material na bagay. Sana sa ganitong makabili tayo ng sasakyan, yung bahay natin, mapaayos natin. May plano-plano pa po kami ng bahay. Actually, nag-AutoCAD po kasi siya noon, gumawa siya ng dream house namin. Dream house. Pero hindi po yun ang nangyari. Naging nightmare po yung yung dream house namin. Yan, magkaroon kami ng sasakyan, makabili kami ng mga lupain. Wow, daming lupain talaga, di ba? Yan po yung mga plano namin. Parang pinaghahandaan po namin na para pag tumanda tayo, yung ganun po, pag tumanda tayo, at least meron na tayong mga assets. Yung mga assets, meron tayong mga properties. Yun po dati yung plano namin. Pero alam niyo po ba, sa paglipas ng panahon, habang lumalalim po kami sa pananampalataya namin sa Panginoon, nag-iiba po. Nag-iiba po yung plano namin sa buhay. Ngayon po, hindi na namin napag-uusapan yung mga bagay na yon, yung mga material na bagay na yon. Ang lagi na lang namin pinag-uusapan ngayon, paano pa tayo makakapaglingkod sa Panginoon. At alam niyo ba, yung mga unexpected na mga bagay na pwede kaming gamitin ng Panginoon, doon niya talaga kami ginagamit. Parang, kaya ba natin yun? Kaya na ba natin yun? Minsan po nagtatanong din kami, kaya ba natin? Pero ang sabi nga ng Panginoon, di ba? Kapag ikaw ay available, ibibigay sa iyo ng Panginoon yung kakayahan para po magawa yung mga bagay na nais siyang ipagawa. Kaya mga kapatid, kung available po kayo magpagamit sa Panginoon, maniwala po kayo, gagamitin po kayo ng Panginoon kahit sa mga imposibleng bagay. Yung makita natin si Sister Landa dito sa harapan na nag-share ng salita ng Panginoon, wala pong imposible doon. Sasabihin ni Sister Landa, ay naku sis, hindi ko kaya yan. Mahihiya ako. Wala akong kakayahan na magsalita. Pero kapag available po tayo, ibibigay po ng Panginoon yung ability. Yung makikita po natin dito, si Brother Oliver na tumutugtog. Imposible ba yon? Hindi po imposible yon. Yung makita po natin dito si Sister Margie na umaawit, nagsisong lead. Yung makita po natin din ni Sister Marlene na magtuturo ng mga bata sa lahat ng COM. Hindi po imposible yon. Basta po available po tayong magpagamit sa Panginoon. Si brother kasi niya hindi niya akalain na darating ang panahon na pwede siyang tawaging pastor. Pero malapit na. 'Di ba? Sa una, nire-reject mo pa yan, hindi siguro. Hindi. Pero pag doon ka tinawag ng Panginoon, wala po tayong magagawa. Kahit takasan po natin yan. 'Di ba? Tulad ni Jonas, inutusan siya ng Panginoon, pero ayaw niyang sumunod. Akala niya matatakasan niya ang Panginoon, pero hindi. Kaya nga mga kapatid, I challenge you na habang may buhay po tayo, maglingkod po tayo sa Panginoon. Sa lahat ng kaparaanan. Kaya nga po laging tumatawag ang ating kongregasyon, ang gawain ito, ng mga kapatid natin na willing magpagamit po sa Panginoon. Sa kahit na anong paraan, pwede po tayong gamitin ng Panginoon. Sunod po, sabi po dito sa Filipos, chapter 1, verse 21, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo
at ang kamatayan ay pakinabang. Kaya nga po ang mga tunay na anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, hindi natatakot sa kamatayan eh. Sino po dito ang natatakot mamatay? Wow! Yung gusto nang mamatay. wala naman. Kala ko ba hindi kayo takot? Oh, bakit ngayon tinatanong ko, sino na yung gustong mamatay? Walang gustong magtaas ng kamay. Okay, pakinabang po ang kamatayan. So, bakit naging pakinabang ang kamatayan sa mga anak ng Diyos? Kasi po ang kamatayan, ibig sabihin po nito, tayo po ay babalik na sa piling ng Panginoon. Tapos na yung paghihirap natin sa mundong ito, wala nang pagsubok, wala nang luha, wala nang sakit, wala nang karamdaman, puro kasiyahan na lang po sa langit. Alam niyo po, noon, iniisip ko rin, takot akong mamatay. Nung medyo mababaw pa po ang pananampalataya ko sa Panginoon, syempre takot talaga akong mamatay. Tapos iniisip ko pa, Lord, ano kang itsura ko pag namatay ako? Parang sa paanong paraan? Sabi ko pa nga, Lord, sana naman huwag naman aksidente. Yung tipong mabubura yung mukha ko. Na halos hindi na ako makilala. Yung mga o kaya yung nabigti ka tapos lumabas yung dila mo. Ang pangit naman yung ganong itsurang kamatayan, di ba? Pero alam niyo po, ngayon, sabi ko sa Panginoon, Lord, hanggat buhay ako, hanggat pinagkakatiwalaan mo ako ng buhay na ito, gagamitin ko yung buhay ko para mapaglingkuran ka. At ang panalangin ko din po sa Panginoon, sabi ko, Lord, sana samahan mo ako hanggang sa dulo ng paglalakbay kong ito. Kasi hindi natin alam on the way, bigla kang manlamig. On the way ng journey mo, bigla kang kumaliwa. Dapat diretso lang, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, matatag na Kristiyano na yung mga yan. Hindi na manghihina yung mga yan. So, hindi natin alam, mga kapatid. Kaya ang tanging susi lamang para po tayo ay diretso lang sa daan natin patungo sa Panginoon ay ang kasama natin ang Diyos. Kasi once na ang Diyos ay lumayo sa atin, tiyak na mawawala tayo sa direksyon. Kaya mga kapatid, magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo kung nakakaranas kayo ng problema. Magpasalamat kayo kung nakakaranas kayo ng sakit. Magpasalamat kayo kung naaaksidente kayo. Magpasalamat kayo. Ngayon, bakit ipagpapasalamat yung mga bagay na yon? Kasi ibig sabihin, hindi natutuwa si Satanas sa'yo. Kasi ginagamit mo yung buhay mo sa Panginoon. Paano kung hindi na kami nakakaranas ng ganyan? Wala kaming sakit, wala kaming problema, di ba? Lagi kaming masaya. Naku, magtaka ka na. Bakit? Ibig sabihin, hindi ka pinapakialaman ni Satanas. Sino kaya yung mga hindi pinapakialaman ni Satanas? Siyempre yung mga kakampi niya. Bakit ka pa niya papahirapan, di ba? Wag ko nang pahirapan to, kakampi ko naman to eh. Wag ko nang wag ko nang atakihin ito, kakampi ko naman to eh. So, ibig sabihin, pag inaatake ka ng kaaway, anak ka ng Diyos. Alam niya na re-rescue si Jesus. Alam niyang re-rescue ang Panginoon sa atin. At hindi niya tayo pababayaan. So, next po, 5 na puntos lang po ito, 5 hati. Kaya, pang-apat na po tayo. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. So, sabi po dito sa 2 Korinto, chapter 5, verse 7, sapagkat nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. So, hindi po applicable sa mga Kristiyano ang quotation na to see is to believe. Diba? Mahilig kasi tayo na, jackpoti, jackita, diba? Sa mga Ilocano. Pag hindi ko makita, hindi ako maniniwala. Pero sa ating mga Kristiyano, we live by faith. Nabubuhay po tayo sa pananampalataya.
Ano ba ang faith? Ito po yung paniniwala natin sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Ang langit po ba nakita na natin? Sino na pong nakakita ng langit? Wala pa, di ba? Pero naniniwala tayo na may langit. Amen po? Parang hindi po kayo nakukonvince sa sinasabi ko Naniniwala po ba kayo na may langit? Amen. Nakita niyo na ba ang langit? Hindi pa. Pero we live by faith na may langit na naghihintay sa atin. We live by faith na tutuparin ng Panginoon ang lahat ng pangako niya sa atin. So hindi po tayo nakabase sa mga bagay na nakikita natin. We live by faith na ipinaghanda na po tayo ng Panginoon ng ating kwarto doon sa langit. We live by faith na tatapusin ng Diyos ang anumang problema natin. Ang mahirap, pagdurusa. At naniniwala po tayo, nananampalataya po tayo, napapalitan niya ito ng kagalakan, ng kalakasan, kapayapaan, di ba? At lahat ng ito ay hindi po natin nakikita sa ngayon. Yung mga nangyayari sa atin na aksidente, na problema, pagsubok, hindi po natin agad na alam anong purpose ng Panginoon. Bakit? Bakit niya kaya inalaw? Bakit kaya pinayagan ng Panginoon na mangyari sa atin yon? So makikita natin habang tayo ay nagpapatuloy sa ating journey na yun pala yung magandang plano ng Panginoon. So we live by faith. Yung mga bagay na hindi pa po natin nakikita, naniniwala na po tayo na may ginagawa ang Diyos. Amen po? Okay. Sabi po kasi 10 minutes lang. Ito, malapit na po tayong matapos. Okay. Number 5, yung last po. Who loved me and gave Himself up for me. Sabi po sa 2 Korinto chapter 8 verse 9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. So dapat nating kilalanin ang ibinigay na pag-ibig ng Diyos sa atin at yung matinding sakripisyo niya na inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Yun nga, nasabi ko po kanina, ang sarap po ng kalagayan ng Panginoon sa piling ng Diyos Ama, pero mas pinili po niyang magdusa at maghihirap dito sa lupa. So kapag ang laman ng isip natin ay ang laki ng pagmamahal ni Jesus sa atin, malaking bagay po yun upang makatulong sa ating maging matatag at matagumpay na matapos ang takbuhin natin sa mundong ito. So sa panahon po na nakakaranas po tayo ng problema, para po tayo ay manatili sa presensya po ng Panginoon, let's always go back on the cross. Lagi po nating balikan ang cross. Pag may problema ka, isipin mo po kung gaano po kalaki yung pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Parang sapat ba itong problema ko para talikuran ko ang Panginoon? Valid ba ang reason ko para talikuran ko ang Panginoon na nagmahal sa akin unconditionally? So let's always go back on the cross. Sa panahon na ikaw ay nakakaramdam ng panlalamig, kahit na mainit ang panahon, sa panahon na nagkakaroon ka ng karamdaman, nakakaranas ka ng patong-patong na problema, lagi po nating balikan ang ginawang sakripisyo at pag-ibig po ng Panginoon. At lagi po nating hanapin ano ang purpose ng Panginoon, bakit po natin nararanasan ang mga bagay na yun. Sabi po dito sa isang quotation ni Jim George, it's not how you start that's important, but how you finish. Importante po yung pagtatapos natin. Hindi po yung maganda yung naging simula natin. Naglingkod tayo sa Panginoon on fire, mainit na mainit, masipag na masipag. Pero nagtapos po tayo wala. Nagtapos po tayo na tumalikod sa Panginoon. So hindi po dito mahalaga paano tayo nagsimula.
Kung nagsimula po tayong naglingkod sa Panginoon, na isang makasalanan, di ba? Na isang mahinang tao, na taong maraming sikreto sa buhay, maraming kahinaan, hindi po importante sa Panginoon yun kung paano tayo nagsimula. Ang mahalaga po sa Panginoon, paano tayo magtatapos. Yun po dapat yung ating tinitingnan. Paano ako magtatapos sa paglilingkod sa Panginoon? At sana mga kapatid, dalangin ko na lahat tayo ay maging matagumpay na magtapos sa lakbaying ito. Sabi nga po doon sa binasa natin kanina sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 8. Tingnan niyo po to napakaganda po ng mensahe dito na sinulat ni Pablo. Sabi po ni Pablo, ito po, alam na po ni Pablo na siya ay mamamatay na. O malapit na po siya sa kamatayan. Sabi niya, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. At sana, ganun din po tayo mga kapatid. Kapag nararamdaman na natin ang dapit hapon ng buhay natin, yun din po ang maging bukang bibig natin. So mga kapatid, let's finish the race successfully like Paul, tulad po ni Pablo. Let's finish the race like Jesus. So matapos nawa natin ang takbuhin natin sa mundong ito ng matagumpay. Sabi nga po sa ating pamagat, a successful journey brings you into eternity. At nawa, sa awa at abag ng Panginoon, magkita-kita pa rin tayo doon sa langit na ihanda sa atin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, pumikit at tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na patuloy mong ibinibigay sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi po madali ang buhay sa mundong ito. Pero dahil kasama ka po namin, Panginoon, sa aming paglalakbay, alam namin na makakaya namin, Panginoon, na abutin ang dulo ng aming buhay na tapat na naglilingkod sa iyo. Nawa, Panginoon, ang mga kapatid kong ito sa oras na ito, kausapin mo ang kanilang puso, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng conviction, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoong Diyos, ng calling, Panginoon. Tulad ni Pablo, Panginoon, katagpuin mo po sila, Panginoon. At makapagdesisyon sila, magdesisyon sila, Panginoon, na magpatuloy, na lumakad, Panginoong Diyos, sa iyong landasin, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos ng maraming pagkakataon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng marami pang chances, Panginoon, para po manumbalik ang aming pag-ibig, ang init ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Walang halaga, Panginoong Diyos, ang buhay namin sa mundong ito kung hindi ka rin naman namin kasama. Anong saysay pa, Panginoon, na mabuhay kami kung wala ka naman, Panginoon, sa puso namin. Nawa, O Diyos, maibigay namin, Panginoon, ng buong puso, ang aming buhay, Panginoon, ang aming lakas, Panginoon, upang mabigyan ka, Panginoon, ng kaluwalhatian at karangalan, Panginoon. At ang lahat ng anak mo, Panginoon, na narito, ay pagkalooban mo, Panginoon, ng titulo na maging anak mo, Panginoon. At kilalanin mo kami, Panginoon, diyan sa langit, Panginoon. Kapag kami, Panginoon, ay tinawag mo na, Panginoon, upang umuwi. Nakahanda, Panginoon, ang iyong dalawang kamay, Panginoon, upang kami tanggapin, upang kami yakapin, Panginoon. At sabihin, Panginoon, na ito ang aking tapat na lingkod. Napakasarap, Panginoon, na i-imagine, Panginoon, yung ganong senaryo.
Nasasalubungin mo kami dyan sa langit, Panginoon. At sasabihan mo kami, Panginoon, na tapat na iyong mga lingkod. Napakasarap sa pakiramdam, Panginoon, na sa kabila ng pagod, ng hirap, Panginoon, alam namin na ang lahat ng mga bagay na ginagawa namin ay hindi masasayang, Panginoon. Lahat yun, Panginoon, nakikita mo. Lahat yun, Panginoon, nakarecord sa isip mo, Panginoon. Kaya nga po, Diyos, habang may pagkakataon pa, Panginoon, gamitin mo ang buhay namin, kasangkapanin mo kami, Panginoon, sa anumang kaparaanan, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat, Panginoon, sa iyo. Ano man, Panginoon, ang mangyari, Panginoon, huwag mo kaming bibitawan, Panginoon. Hawakan mo kami, Panginoon, ng mahigpit. Dahil kung kami lang, Panginoon, ang hahawak sa iyo, Panginoon, may tendency, Panginoon, na kami ay bibitaw, Panginoon. May tendency na kami ay lalayo, Panginoon. Pero kung ikaw po, Panginoon, ang hahawak at iyakap sa amin, ang siyang mag-iingat sa amin, Panginoon, makakasigurado kami, Panginoong Diyos, na kami ay mananatili, Panginoong Diyos, sa iyong presensya. Kaya nga po, Diyos, nagpapasalamat kami sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa mga kapatid kong ito. Nawa, buksan mo ang kanilang isip, Panginoon, at magkaroon sila, Panginoon, ng burden, Panginoon, na magpagamit sa iyong ministeryo, Panginoon, sa lugar na ito. O saan mang dako, Panginoon, mo sila dalhin, patuloy na gamitin mo sila, maging channel of blessing, Panginoon, maging channel of salvation, Panginoon, at mahibahagi nila, Panginoong Diyos, sa lahat ng tao, Panginoon, ang iyong mabuting balita, Panginoon, ang iyong magandang regalo, Panginoon. Ang regalo, Panginoon, ng buhay na walang hanggan, dyan sa piling mo, Panginoon Diyos. Salamat nga po, Diyos, sa iyong salita, Panginoon. Nawa, hindi lamang ito narinig ng kanilang tenga, Panginoon. Pumasok ito sa kanilang puso at umakyat sa kanilang isip, Panginoon, at maisabuhay nga po ng bawat isa sa amin. Kaya nga po, Diyos, ang pinakamataas na papuri, ang pinakamainam na pagsamba, Panginoon, ay lagi lamang po naming iniaalay sa iyo. Salamat nga po, Diyos. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.